Kasi 5K. lang, wala akong idea talaga magkano siya eh. Magkano ba yan, sir? Mahigit 40 years na akong nagko-collect ng mga fountain pens. Ano? At one point, meron akong mga mahigit 400. Ngayon, bumaba na sa mga kalahati yun. Fountain pens. Fountain pens. Okay. Kasi nga, sa Dekada Collectibles, marami kang nakikita mga estate, mga ganyan, mga pinagbibili rin ng tao. Linabas ko yung mga pinakapopular na mga fountain pen. Parker. Pero locally meron din mga collector na ganyan. Mga collector, yung mga collector natin ng Mont Blanc, alam mo, magugulat ka, bumibili ng pension na kasi mahal ng kotse. Yung ganito, sasabihin nila sa akin, ay naku, ang dami namin ganyan noon, pero kinuha lang namin yung ginto, tinapon na namin yung dinalo namin sa may kawayan. Yung nakakalungkot doon. So, ayun, hindi nila alam, mas mahal pa yung kabuuan nito kaysa dun sa ginto. Tama. Ano? Ito ang presyo niyan. Ano? Ayun na Sabi sabihin ni ni- Sir, pili ko ang taas na. Ang sabi ni Sir Butch. Ako si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show. I-feature namin dito ang mga coins, collectibles, vinyl records, toys, books, antiques na dumadaan sa amin. At mag-interview din kami ng mga collectors and dealers. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga picks at mga pasyal na may kinalaman sa collectibles. Tara, kwentuhan tayo. Ano ba to? Ballpen. Ballpen to? Ba't Oo. ang ganda naman ang lalagyan? Yun nga, kaya mo mamahalin, kaya bibenta ko sa'yo. So ito, tinry mo na i-search ito. Oh. Wala lumalabas. Kaya Wala wala akong lumalabas? idea kung magkano siya, Hmm. kung saan talaga siya galing. Okay, so ano to Kaya napapunta ako sa'yo. Tribute to Amadeo Modigliani. Montegrappa, Italia. Wow, sige. Ganda naman ng box nito. Mamahalin, di ba? Mukhang mamahalin ha. Ballpen lang ba to? Baka naman fountain pen ito. Wala. Oh, may cartridge pa. Ang ganda. Nabuksan mo na ba to? Hindi pa. Ano sir, tinignan lang, pero hindi naman, hindi ko pa siya nagagamit. Sige, buksan ko na. Ay, bukas na pala. Pwede mo pa nagagamit? Hindi pa nagagamit. Nabuksan lang. Ikaw ba nagsusulat pa? Hindi na masyado, sir. Mm. Hindi na kailangan sa trabaho magsulat-sulat. Mga pirma-pirma na lang yata yung Oo. sulat ngayon eh. Hindi mo kailangan sa trabaho. Okay, ano nga pala yung pinagagawa mo sa buhay ngayon? Model ako, sir. Freelance model. Ayan. Hindi ko talaga linya yung pen, ano? Ever since, ano? Sa Pero, coins ka, di ba, sir? sa coins ako, paper money, collectibles, and yung pen, it's a whole different monster altogether. Iba yan eh. Iba yung mga pens eh. Tsaka may mga specialized collectors niyan. Tanong ko na muna, magkano ba to? Wala nga idea, sir. Pero, baka ibenta ko sa'yo ng 5K? 10K? 5K o 10K? Gano'n nag-range? 5 to 10K. 5 to 10K. E di, siyempre, kung kung ano bibiliin, 5K agad yun. Automatic, di ba? Kasi 5K. wala akong idea talaga magkano siya eh. Magkano ba yan, sir? Sige, siyempre, dahil wala akong idea dito, pero tamang-tama, meron akong ikukonsulta doon sa aking isang mentor, si Butch Dalisay, no? Siya yung may article sa Philippine Star, sa ang pangalan ng article niya is Pen Manila. So, ano ibig talaga sabihin, siya for collector ballpen? talaga siya ng mga pens. No? So, pupuntahan ko siya bukas. Sakto. Oo, yung problema, pwede mo ba iwan sa akin to? Kasi bukas meron. Oo, sir, okay lang. May tiwala naman ako sir. Okay, tas. Good morning, Sir Butch. Good morning, Angelo. Salamat Ayun, sa dalaw. mukhang busy kayo, sir. Ito, nag-ayos at naglilinis ng mga nung mga koleksyon ko rito. Ayun, so bale pumunta ako sa inyo kasi may kukonsult ako na yung isang may nagbenta sa akin. Nagbebenta ng isang pen. Okay. So mamaya ipapakita ko Sige. sa inyo. Plus yung isang libro. Okay. Pero ngayon, interested ako kung ano ba itong mga to. Ano itong mga kinokollect mo. Well, kasi mahigit 40 years na akong nagko-collect ng mga fountain pens. Ano? At one point, meron akong mga mahigit 400. Ngayon, bumaba na sa mga kalahati yun.
Fountain pens. Fountain pens. Okay, malinaw sa akin yan. Fountain pens yan, hindi mga ball pen, hindi mga roller ball. Okay. May collection din ako ng mga lapis na vintage. Pero karamihan dito nga, mga vintage na fountain pens. At may malaki kaming grupo, yung Fountain Pen Network Philippines, na interesado rito. Simula sa bahay ko yun, noong 2008. Ngayon, 16,000 na kami online. 16,000. Ito yung fountain pen group. Oo. Oo, nasa Pilipinas yan at aktibo dyan 9,000. Wow. Kaya may market talaga ang mga... So bakit fountain pen, sir? Paano kayo nagsimula mag-collect ng fountain pen? Ako kasi ginagamit ko ito nung bata pa ako sa eskwela. Ginagamit ko yung tatay ko. So siyempre may sentimental value yan. Pero karamihan ng mga membro namin sa Fountain Pen Network, mga 20s and 30s. Mga bata talaga. At I think reaction yan sa digital age. Lahat encoded na nawawala yung personality mo. Pero pag nagsulat ka ng fountain pen, talagang ilitaw yung ano mo dyan, yung pagkatao mo dyan. So parang parang yung mga vinyl records, cassette tapes, may comeback din kasi nga, para reaction nga. Film cameras. Mga film cameras. Expression ng individuality nila yun ito kasi yung fountain pen. Madalagay mo sa bulsa mo, paglabas mo, pag sulat mo, makikita mo naman talaga. Masarap pala gamitin ito. Okay. Sige sir, tingnan ko lang yung ano niya. Sige. Yan. So ito yung mga fountain pens. So ano yung mga dyan? Linabas ko rito, kasi nga sa Dekada Collectibles, marami kang nakikita mga estate, mga ganyan, mga pinagbibili rin ng ibang tao. Linabas ko yung mga pinakapopular na mga fountain pen. Parker. Na malamang nila kasi Parker. Oo, may enkwentro mo. Ito yung Esterbrook, ginamit ito ng mga 1940s. Ito yung pangharabas ng mga college students noon. Ito mga Japanese na pilot, ito mga 1940s din. Lalo-lalo na ngayon sa mga Japan surplus, ang daming lumilitaw na mga Japanese pens diyan. Pero hahanapin mo itong mga ganitong magagandang celluloid na material. Ito mga Schaefer. Schaefer yan. Ito mga Schaefer naman, PFM ito Targa. Ito popular ito, madalas mong makikita yan. At ito mga Parker 51 at 61. Mga popular din ito noong 1950s. Pinapakita ko ito para guide na rin sa'yo kung anong hahanapin mo at kung anong hinahanap ng mga... Ito, mukhang may market talaga ito. Anong hinahanap ng mga collectors. Oo. Ito sa baba naman, mga parang wishlist din ito. Ito siyempre mga Mont Blanc. Ito yung 149 at 146. Ito silver na 146. Ito talaga flagship ng Mont Blanc yan. Yan yung mahal, di ba? Medyo may kamahalan. Pero kung mahanap ko to in the wild at like 1/3 or 1/4 the price na babayaran mo sa boutique. Okay. At ito mga Pelican, ito vintage na Schaefer, ito. Tingnan mo, hindi nagbago basically yung design ng mga fountain pens eh. Itong Schaefer na to, mga 1929 yan. 1929 yung Schaefer? 1929 ito, mukhang bagong-bago pa. Itong Schaefer na to, na halos kamukhang-kamukha, mga year 2000 na yan. Ito ring Parker na to, Parker Duofold, 1928 yan. Wow. Itong Parker Duofold, mga 1990s na yan. Kaya pareho-pareho lang yung design, ano? Binabalik kasi parang retro na nostalgia din yan eh. Kaya kahit sa design din, binabalik nila. Ito tingnan mo, ito mga puro 1920, early 1900s yan at 1920s. Makikita mo basically pare-pareng design nila, flat top at tinatawag nating lever filler dito. Siyempre may mga gold din noon at ito siguro pinaka-early dito, mga 1890s siguro ito. Tawag dito eyedropper. Kaya kung makahanap ka nito sa mga pinupuntahan mong mga nag-liquidate na mga estate. Yan yung may gold nib, di ba? Yung nib. Ito yes, ito yung tinatawag na nib. Alam mo, noong
nangungulekta ako ng 1990s, pupunta ako sa mga antique dealer, katulad mo, Yes, sir. magdadala ako nito, sabihin ko, meron pa kayong ganito? Sabihin nila sa akin, ay, naku, ang dami namin ganyan noon, pero kinuha lang namin yung ginto, tinapon na namin yung dinala namin sa may kawayan. Yung nakakalungkot doon. So, ayun, hindi nila alam, mas mahal pa yung kabuuan nito kaysa dun sa ginto. Tama. Ano? Kadikada, meron ba kayong mga silver coins tulad ng American period coins mula 1903 hanggang 1945 na may denomination na 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos at 1 peso? Tirahin nyo na yan. Kumukuha din kami ng mga gold coins at scrap jewelry. Contact us at Dekada TV on Facebook. Kaya napakahirap maghanap ng buong mga ganito dito na sa atin kasi nga tinunaw na sa Tsaka yung gold lang yung yung mga hindi marunong. mga hindi marunong at gold lang talaga. tinapon na yung pen mismo. Okay. Pero actually maliit lang ang halaga ng kahit tumaas pa yung gold, maliit lang ang halaga ng gold value ng nib na yun eh. Mas malaking siguro times 10 kung yung pen mismo ang ibebenta mo at hindi lang yung gold ng nib. Yung tama ba nung college gumagamit ako ng fountain pen? Kasi ako, natanda ako, ball pen lang ako eh. Elementary pa, gumagamit kami yan noong 1960s. 1960s gumagamit na kayo ng fountain pen sa school. Naman talagang nun bago pa lang yung mga Bic, no? Kaya kaya normal para sa amin na gumamit ng fountain pen. Kaya eto nung tumanda ako, talagang parang katulad ng maraming kolektor na may edad na rin, talagang binibili nila yung mga ginagamit nila nung kabataan nila. So, ano yung masasabi yung pinaka-valuable sa inyo? Hindi in terms of monetary value, yung sabihin yung sa inyo, yung pinaka-attach kayo dyan sa pen niya. Ay, hindi ko dala rito, pero isang tinatawag na vacuumatic tulad nito. Ito Parker Vacuumatic. Ito mga late 1930s ito. At isang pen yun na nahanap ko sa Scotland. At gumawa ako ng isang istorya tungkol sa pen na yun. May column kayo, di ba, sa Philippine Star? Penman ang pangalan. At doon nagmula yan dahil nga kolektor ako nito. At kaya nakilala na ako bilang kolektor ng mga fountain pen kahit saan ako pumunta. Ito sir, binibenta sa akin kasi naisip ko kayo doon, Okay. sa pens kayo. Binibenta sa akin para limited edition na pen. Oo. So, ano ba yung tingin nyo dito sir? Sige. Oo. Kasi hindi ko alam, sabi ko, hindi Oh, ko presyohan yan. Monte Grappa is a well-known modern brand. Italian, obviously, na pen company. At nakikita naman natin maganda yung packaging niya. Ganito naman talaga ang packaging ng mga premium na mga pens. Hindi ko lang alam ang specific model niya dahil hindi ako naka-focus masyado sa modern pens lalo na sa Monte Grappa. Okay. Pero I know the quality of Monte Grappa. So, familiar kayo doon sa brand. Familiar ako sa brand. It's a very respectable modern brand. Okay. And okay. Pagka may ganito akong nakikita na hindi ko alam, I do what you probably do, which is to go to eBay and check out The sold items. the sold items because that will really tell you what it's worth. And then yung current na kalakaran, tama. Market value. At least ito, alam natin na kompleto siya. And una mong titingnan ano ba yung nib. Una mong i-check dito yung nib, kung unang nib na ginamit kung gold, okay? Kasi ang laking diferensya sa presyo niyan. 750, so 18K na gold nib ito. Wow. Ano? So yung iba yan, tutanawin nila lang yan. Tutanawin nila yan. It's a nice hefty pen. Very nice design. Comes with the original packaging.
papers and everything. Ibang collector kasi medyo particular din sa mga ganyan, lalo na yung mga collector na mga bagong limited edition ng Mont Blanc. Would you say na compared sa Mont Blanc, mas pricey pa rin ba yung Mont Blanc? I would guess, no? Iba rin kasi yung price point ng Mont Blanc eh. Personally, I think Mont Blanc is overpriced. Okay. It's overhyped. Okay. And to tell you the truth, napapangitan ako sa mga bagong pens nila. Saka meron din lapis yung Mont Blanc eh. Masyadong bongga, masyadong kaya, Meron din siyang ballpen. kompleto yan eh. Meron na nga reload saka Sabi rin wallet yung Mont Blanc. perfume. Okay. Oo nga, no? Buong na yan, buong Parang siya, no? Well, sa akin parang nadadilute yung brand. ganun talaga. Bali kinakapitalize nila yung So ito, hanapin natin dito sa eBay, itong Montegrappa na Okay. para unang-una ma-identify yung model, So, ang nakalagay sa box, Ano ba nakalagay sa box yan? Genio Creativo. Parang tribute to Modigliani. Modigliani. Modigliani, Kasi, siyempre, madaling tumingin sa eBay, pero gusto ko naman malaman yung local market. Like, totoo na, bibenta ba siya sa price ng eBay locally? Or sinusunod? Depende. Alam mo, marami na rin ngayon. Marami sa amin. Kami mga seryosong kolektor. Araw-araw nasa eBay kami. Kaya, kung mas mura namin makukuha doon, sinishipping cart na lang namin yan eh. Okay. Ipapaas namin dito kaysa bumili ng... Kasi mas mahal ba dito? Mas mahal ba? Minsan mas mahal dito. Kasi nga yung mga di nakakalam, pwede mong sabihan na ganito presyo niyan eh. Okay. So, magkano talaga lang online. Kaya ko lang naman na-afford yung mga... Ito yung mga pinaka... Ilan sa mga pinaka-premium pens ko halimbawa. Ayan. Pero eBay ba? Karamihan dito. Karamihan dito, puro eBay yan. Etong Mont Blanc na Ernest Hemingway, ngayon, bumibenta yan mga $3,000 siguro. Magkano niya ako sa eBay? Nakuha ko yan sa Singapore, sa Malaysia, pinuntahan ko yan doon. 1.5, kalahati. Wow. Bumili ako ng ticket noon, bargain, $100. Talagang lumipat ako doon para kunin. Sabi ko, mas mura pa yan kaysa ipa-TEDx ko. Ito yung ano mo. Ito yung Modigliani. $999 ang hinihingi, ang asking. Okay. So pwede natin yung hanapin yan sa... 99. Siguro mga $50,000-$60,000. Wow. Pesos. Pesos. Asa na ba dito yung Mura yata binibenta Asa na ba dito yung sold? Kasi kung ganyan ang presyo niyan, kung ganyan ang asking price niyan, talaga ito, bumibenta yan mga $700-$800. Wow. At Kasi least, sa siyempre pag release ka ng eBay, may eBay fees yan, may currency na loss, may loss currency. Di lalo na ngayon na sa US may mga bagong taxes na. May tariffs. Actually, pag nagbenta ka dito, tapos nagpadala ka sa US. Pupuliktahan ka ng may tariff yun. Bakit ba wala rito yung Anyway, hindi ko mahanap yung sold items, pero that gives you an idea na, unang-una mo pwedeng gawin is factoring the trouble and the cost of shipping it over. You can assume na $1,000 yan. Mga 60, pwede mong mabayan down to 50. Which will probably be a fair price to someone. Okay. Kasi una niya gagawin, pupunta sa eBay yun. Okay, so ganyan. Yung nga lang, hindi pa sold yun yun. Hindi pa. So check mo yung sold listings. Okay. At
Yeah. Kasi nga, ang bentahin mo dito is, it's right here. Instant gratification yan eh. Mati-check niya talaga eh. Pero locally, meron din mga collector na ganyan. Yung mga collector natin ng Montblanc, alam mo, magugulat ka, bumibili ng pension na kasi mahal ng kotse. Wow. Ang gusto ng Montblanc ng Pilipinas, dahil mga collector natin dito, halimbawa, naglabas sila ng Van Gogh na pen, na limited edition. Nagdala sila ng mga 15 noon, ubos. Ang pinakamahal noon, dalawang modelo yun. Ano yun, yung sunflower ba yun? O Starry Night. Starry Night pala. Yung mas murang version ng 230,000. Yung mas mahal noon, mga 640. Ubus. Kaya may market. Pen lang nga kaya ako, no? Kasi market From time to time kasi, pag may mga nakukuha ko mga pens, mga ganyan, yung alam ko may mga gold nib. Oo. Hindi ko pa napapag-aralan yung price. So, essentially nakatambak lang siya doon sa bahay. Oo. Hindi ko pa pinag-aaralan talaga. So, I think it's a good, market. Minsan, pwedeng kunan mo rin ng mga litrato and I can make a quick scan kung anong hawak mo. Mas patagad doon yung mga Kasi yung tinitingnan ko lang doon, pag yun nga yung nib. Pag nakaroon na 18K, gano'n, na nib, tinatago ko na ganyan. So, hindi ko pa lang siya binibenta for now, pero yun nga yung principle ko. Pag medyo parang hindi naman, mo brand, pero at saka ang problema lang naman kasi dyan, lalo na sa vintage, may cost of repair din yan. meron bang nagre-repair dito? May mga nagre-repair tayo dito. Kaya hindi problema yan. Hindi Okay. problema yan. Hi sir, kamusta? Good afternoon. Good afternoon. Magandang araw mo ngayon, Nasulta. Kasing ganda ko. Wow! So nakausap ko na si Mr. Butch Dalisay. Magkano ang binigay niya sir? Magkano nga ulit ito? Ang alin sir, bigay ko? 5 to 10K. Sabi ko sir. Ano na? Wait lang, magkano ba? Magkano? 5K. Sir, magkano yung totoong niya daw? Presyo niya? Ito to presyo niyan. Ano? Ayun na Sabi sabihin ni ni- Sir, pili ko ang taas lang. Ang sabi ni Sir Butch, ano daw to, online, kunyari sa eBay, So marami 50,000 to pa siya. 60,000. Marami pang ganito. Hindi. Parang kukunti siya, tapos may isa, selling pa yan. Yung 50,000 to 60,000 selling price yun. Tapos wala kami makita na sold. So, ibig sabihin, hindi pa yun yung value niya. Siyempre, may tawaran pa yun, ganun. So, hindi siya yun yung talagang value. Pag binenta ko sir ng half, Okay? 25K, gano'n, 25K. Well, it's my first time na siguro bibili akong ganitong pen o ball Yun nga sir, pen memorable. na mahal, no? Memorable nga, first time memorable. Kaya be gentle naman. 20. 20! 20. Ano mag-isip sir, pwede na yun? Siyo, pwede yun. Ano sir? Tatawad ka pa ba? Konti na lang. Magkano sir? Magkano ang ano mo? Siyempre, feeling ko 13, 8 so 18 na lang ako. 18. Pwede ba? Sige, okay na yun. Yes, 18. My first, my Last time, first 8 expensive din pen. eh. Last time, di ba? 8. 8,880. 80, yes, 88. Yan. Yan, Alright. 80. Done deal? Maraming salamat. Done deal. Done deal. Yan. Bilhin nyo to ng triple kay sir. Oh, yan. Ikaw din pala, kita ko ring model, no? Sir, available ako. Yun. So, ikaw na magbenta nito. Pag nabenta ako, that may commission, di ba? Hi guys! So, andito ako ulit sa Dekada Collectibles kay Sir Angelo. May nabenta na naman tayo sa kanya. And yung inaabangan yung presyo ng ballpen, nabenta ko siya ng 18,000. Ayan. So, sobrang satisfied naman. And
Ayan, sa mga gusto nyo magbenta ng mga lumang bagay or collectibles din, punta lang kayo dito sa Dekada Collectibles. Yan. Tapos, yan guys, so follow ako sa aking social media accounts. Sa Facebook, Asulta Nicole Abliter. Sa Instagram, Asulta.Abliter. And sa TikTok is Asulta Abliter. And kung kailangan nyo din po ng mga models sa event, available po ako and you can contact me dun sa aking mga social media accounts. Ayan. Thank you so much!